Anyway, mga kababayan ko, main topic tayo, no? Wait lang ha, ayusin ko lang tong fail ng audio ko. Maraming nag-request sa akin nitong video na to. Actually, sinabi ko hindi ko na iaano to eh, pero marami talaga nagre-request. Pero susubukan natin maging objective, no? Dito sa video na to. Walang personalan na mangyayari dito sa video na to. Subukan lang natin maging objective. Itong video na to ay galing sa off the record na channel. May 74.7 thousand subscribers. Actually, nanonood ako nito eh. May mga ini-interview talaga silang mga ganito. Sabi dito sa title ay Manggagamot Online, Mga Aswang na Mayaman. Yan ang kwento ni Maestro Ozzy. So, tingnan natin. At least kahit pa paano, matuto tayo kay Maestro Ozzy. Gusto ko rin malaman talaga kung ano ba talaga yung aswang na yan. Yung aswang ba na yan ay, doon ako interesado sa part na yun eh. Yung aswang na ba na yan ay, yan ba yung napapanood natin sa pelikula na nahahati ang katawan, kumakain ng tao. Pero, baka bilang, kasi naman, di ba men? Yung credibility kasi ni Maestro Ozzy, questionable eh. Di ba? Anyway, sige, pakinggan natin to. Kapag kaya natin ng online gamutan, video call, Titingnan ko kung matatapos ko to Isang oras kasi ito reaction video na to eh. Yung nagagawin ko, yung video pala, sorry. Yun na isang oras. Eh syempre, pag reaction video, dodoble yung oras nito. Willing ba kayo? Baka abutin tayo ng 2 oras. Skip ko na lang pagka tingin natin hindi Pero tingnan natin, no? gamutin ko siya sa pamamagitan ng isang basong tubig, tatawasin ko siya doon, mag-iiba yung lasa. In-upgrade na rin natin, ginawa na rin natin modern yung gamutan. Kahit na sa video call, kaya nating exorcist o ikumbati yung pasyente. Sa sobrang Exorcist daw, exorcise. lakas ng presensya ng demonyo na yon, pati yung mga aso nagtahulan, yung mga butiki, nag-ingay, tik-tik, naggaganon lahat, tas bigla akong kinalabutan. Yung gabay ko na kapre, pinangalanan kong Pedro. So nakikita yan ng mga viewers natin pag nanggagamot ako. Na-attract ang mga multo sa mga negative vibrational na tao. Doon sila nagpaparamdam. Matagal ko na naririnig yung mga gabay-gabay na yan. Kahit kay Sir Ed Calawag, naririnig ko rin yung gabay-gabay na yan, Pero men, sige, dun tayo sa yung ikikwento ni Maestro Ozzy. Ang pangalan, Pedro. Gabay daw niya, kapre na si Pedro. Sa mga may anxiety, depression, inuusalan niya sa tenga ng orasyon. Dinidilaan niya yung tenga. Hindi nakikita ng tao yun, ha? Pero maganda kay Maestro Ozzy, confident siya, sa mga sinasabi niya. 'Di ba? Pag pinanood mo siya, talagang feeling mo alam na alam niya yung ginagawa niya. 'Di ba? Kaya ito yung nakaka-attract ng maraming follower. Hindi ako ganyan eh. Yung convincing magsalita. Unang daldal ko pa lang, marami na agad ang nakasimangot. Pero yung the way si Maestro Ozzy mag-project ng sarili niya kasi expert eh. Kaso ang aswang dito, na rin mayaman. Sila yung mga aswang na hindi umaano sa bubog. Maraming aswang sa city, pero mas maraming aswang talaga sa mga bulumbandukin. Doon kasi sila nagmi-meeting eh. Doon sila nagre-ritual. So kung kami, may meeting din kami, minsan yan, hindi pa nagkakaisa eh. Kami mga pero sila nagkakaisa sila. Kasi Ito, may subtle may subtle siya na pagpapahiwatig do sa estado niya ngayon, yung word na pagkakaisa. 'Di ba? Tila yata may tumibag doon sa tinutukoy niya na samahan. Kung meron man, Kasi yun ang nababasa ko as an audience dito eh. 'Di ba? Ramdam pa rin yung tragedy ng nakaraan. yung mga profession namin, parang politika na rin eh. May mga grupo, solo-solo na rin. Maganda mag-solo na lang kayo. Maganda daw mag-solo na lang. Hello po sa inyo, maganda. Kapag talaga, kasi nag-usap kami ni Sir Nick Banayo eh. Kapag talagang na-booking ka at wala na magtitiwala sa'yo, magsusolo ka talaga. 'Di ba?
Alam nga namang may sumama pa sa'yo. Hindi mo sisira din ang credibility. Di ba? Hindi, ako nagiging objective ako. Hindi yun personal. Totoo naman nasira ng credibility nito ni Maestro Ozzy eh. Di ba? Nung time na pumunta siya kay Sir Nick Banay, supposed to be sa twist ng pagkakataon, yung plot twist, supposed to be, 'di ba? Ito na lang iintindihin niyo eh. Ito, nung tinitira ko si Sir Nick Banayo before, 'di ba? Nire-reactan ko yung mga videos ni Sir Nick Banayo. 'Di ba? Nagsasuggest ako ng mga bagay na para makontrol yung binira ako ni Maestro Ozzy. 'Di ba? Ang sabi sa akin ni Maestro Ozzy noon, 'di ba? More on pamimerso na lang ginawa sa akin nito eh. 'Di ba? Hindi naman yung sinasabi ko eh. Tapos nung nakaharap ko na to, wala namang masabi. 'Di ba? Instead na sagutin niya yung argument na may personal to, kaya sa totoo lang nahihipokritohan ako dun sa I think correct me if I'm wrong asawa mo yata yung Netflix video na nagko-comment niya na wag daw husgahan, wag daw Hindi, nag-iinit lang kasi ang ulo ko, nakikita kong yung kahipokritohan. 'Di ba? Na ewan ko ba? Sorry pinipilit ko maging objective pero yung kahipokritohan na itong taong to, nag-uumapaw. So, yun na nangyari supposed to be kasi noon nakikita nila na ako ay antagonistic sa pagdating sa mga manggagamot. Well, in reality, ang alam ko lang naman, or ang layunin ko lang naman, suriin itong mga to. Kasi sa hanay nila, ultimong si Sir Nick Banayo sa hanay nila, di ba? Tanggap niya na may peke sa hanay nila. Mga lehitimong doktor nga may peke, di ba? Mga lehitimong abogado may peking abogado. Di ba? Doon sa mga profession na tinutukoy ko, doktor, abogado, engineer, 'di ba? Madali naman ma-determine doon kapag kapag peke eh. 'Di ba? Pag peking doktor, ano ba hahanapin mo doon? May lisensya ba siya na mag-practice? Pag wala siya lisensya, hindi siya doktor. Ganon din sa abogado, ganon din sa engineer. At so kung ano-anong profession na nirerehistro sa PRC. 'Di ba? Pero sa hanay kasi nila, walang ganun eh. 'Di ba? Pero tanggap nila na may peke sa hanay nila. So ang ginagawa ko as sasabihin, hindi mo kasi alam yung spiritual blah 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 blah. Oo, yes, hindi ko alam. Kaya nga nagsusuri ako eh. Ang hindi ko naiintindihan yung iba, nagsusuri ako, nagagalit. 'Di ba? Kahit na valid yung tanong ko, nagagalit. Isa na ito. Sa nagagalit sa akin. Si Sir Nick Banayo na question ko, nagawan ko ng reaction video, 'di ba? Ipinagtanggol nito ni Maestro Ozzy. Todo tanggol siya kay Sir Nick Banayo dati. Hoping na pag siya yung lumapit kay Sir Nick Banayo, alam mo na yung yung parang scratch your back, scratch mine. 'Di ba? Nung pagdating niya kay Sir Nick Banayo, umakting siya doon. Hindi confirmed naman ito mga kababayan, ipi-play ko yung time na umakting si Maestro Ozzy doon. At inamin niya in public 'yon. Na nagawa niya lang 'yon dahil nga, 'di ba, alam mo niyo na yung reason. Kung ano man yung reason na 'yon, ayoko na i-disclose dito. 'Di ba? So, natin 'to. Mag-ano lang tayo kasi ayoko kasi nagsasalita dito na walang patunay eh. 'Di ba? Hanapin natin yung video na 'yon. Nick Banayo Ako, matatanggap ko pa mga men na sa akin, kung magalit kayo sa akin, dahil iniisip nyo kasi kontra ako sa inyong mga manggagamot eh. May intindihan ko naman na magalit kayo sa akin eh. Pero ito ito yung scene na yun Yun yung time na pumunta yan kay si Maestro Ozzy kay Nick Banayo. Putang ina nyo!
'Di ba? Ito yung gumaganyan-ganyan siya, no? Then ito yung final diagnosis. Ito nanggaling ito sa bibig ng kapwa niya manggagamot. Hindi na galing sa akin to, ano? Kasi pag sa akin nang galing yan, sasabihin nyo, wala ka namang alam sa spiritual eh. 'Di ba? Bakit mo bibigyan ng hatol yan? Eh wala ka namang alam sa spiritual. 'Di ba? O ito, kapwa niya manggagamot yung nag-ano. At most of you, 'di ba? Most of you, tagasunod din ni Sir Nick Banayo. So ito yung final diagnosis ni Sir Nick Banayo, tapos na yung gamutan, ano. Naalala ka ba? Ngayon, pinapunta niya Ano naalala mo? sa labas. Ito sa channel ni Sir Nick Banayo to, ah. Saglit lang. Okay, so mga kapanalig, si Maestro si ay sinaniban daw at kinukulam ni Commander Leon at ni So yun ang ano niya, yun ang sinabi niya, no? Parang si Commander Lion pa nga, Commander Lion pa nga eh. 'Di ba? Sinaniban daw siya ni Commander Leon noon. PSP. Kaso, alam ko kasing hindi totoo. Kaya tinawagan ko si Commander Leon. Ayun, at kita nyo naman, kausap ko pa si Commander Leon. Habang sinasaniban daw si Ozzy ni Leon. So doon pa lang makikita na natin na hindi totoo, no. Hindi ko lang alam kung bakit ginawa ni Ozzy ito. Pero Tama, maganda pa nga ang pagkakaano eh. Maganda pa nga ang kung ako yan, brutal yan. Pero yung respect ni Sir Nick Banayo sa'yo, kahit na inulul mo sila doon, di ba? Pinapanatili niya pa rin na para ipaunawa. Ako, naiintindihan ko dahil sa pananalita ako, mas pipiliin yung magalit sa akin kaysa unawain ako eh. Pero ito, kapwa manggagamot na yung nagsasabi. tinanong ko si Commander Leon, mayroon ba kayong alitan? Matagal na daw yon, noon pa daw. Pero yun nga, hindi natin papayagan na may magloko dito kahit ganon. So kayo nang bahalang umusga, mga panalig, no? Diba? So, yun ang nangyari. Yun ang diagnosis ni Sir Nick Banayo. Ang nagtataka lang naman ako, diba? Pagdating niyan, pagkatapos nitong event na to, na nangyari na to, na supposed to be, inaasahan ni Maestro Ozzy na nakampi sila, eh inaway na rin si Sir Nick Banayo ng mga supporter nito ni Maestro Ozzy. Di ba, men? Pati si Maestro Ozzy na mismo, pati yung partner niya, gano'n na rin. Pero nung nagharapan sila, may inamin si Maestro Ozzy kung bakit niya nagawa yun eh. Tapos ngayon harap si Maestro Ozzy sa ganito. I don't know kung anong purpose nito, no? Pero tingnan natin kung may extract tayong knowledge dito sa sabihin niya. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung anong mga oras na napapanood niyo to. Ako nga pala si Maestro Ozzy. So isa po akong faith healer. So ito po yung mission ko sa mundo. So ito po yung purpose natin sa mundo, kung bakit tayo dito nabubuhay. Nung bata ako, So faith healer daw siya, no? 'Di ba? When you say faith healer ba, kahit ba physical na sakit nagagamot niyan? Or yung spiritual lang? Kasi kung may binanggit kang kapansanan mo nun eh. Kung faith healer ka, 'di ba? May natatawa nga ako eh. 'Di ba? Wait lang ha. Saan ba yung cellphone ko? May pinasa kasi sa akin hindi ko nasasabihin kung sino yung nagpasa, no? 'Di ba? Wait lang. Natatawa kasi ako dito, men. Yung may sinabi ka, saan na ba yan? Wait lang wait lang. Ang tagal eh. To. Meron kang bagal naman ang internet talaga sa Pilipinas. So sana sana mag-send. Hindi nagsisend eh. Meron ka kasing
parang vlog din. Ito. Na-send ko na. May vlog ka. Nagtatawanan kami dito, men eh. Hindi ko alam kung seryoso ka dito or ano eh. Or ikaw ay, alam mo yun, men. Bali-bali ko yung inaano mo. Sabi mo kasi dito sa isang article na to or ano mo, isang vlog mo, 'di ba? Gamutin muna ang sarili bago gamot sa iba. 'Di ba may inamin ka na something sa'yo? Kaya nga natanong ko, 'di ba, ang mga ano ba, ang mga feeling ko pagka psychological ang interpretasyon sa inyo spiritual 'yun eh. 'Di ba, men? Correct me if I'm wrong, ha? Pero nakalagay kasi dito, gamutin muna ang sarili bago ikaw nagsabi nito, men. 'Di ba? Bakit kailangan munang pag-aralang gamutin ang sarili? Kasi kung hindi well ang kalagayan mo, I think counted diyan yung physical na na sakit. Kung sakit man 'yon, 'di ba? O karamdaman, counted diyan ang physical na nakaramdaman kasi nga naman, let's say kung ikaw ay halimbawa, ikaw ay nagsasuffer ng ano bang maganda safe na sakit, no? Para hindi naman tayo maging discriminatory. O sige, let's say halimbawa meron kang cancer, halimbawa, no? Ikaw ay nagki-chemotherapy. Parang asa ng credibility mo nun pag manggagamot ka nun? Kahit pa sabihin mong spiritual yung ginagamot mo, men eh. Usually, kayong mga manggagamot, kayo yung mga nilalapitan ng mga walang pera. 'Di ba? Actually, si Jesus Christ ang ginagamot naman. Katulad nito, no? Ang gagawin natin dito sa thumbnail mo, I do assume, image ni Jesus Christ to, itong ginamit mo dito. Actually, hindi lang naman spiritual yung ginagamot ni Jesus Christ, kahit physical illness eh. 'Di ba? Yung bulag, ginamot niya yun, 'di ba? Pati yung tinabasa ng tenga ng apostol niya, ginamot niya rin. Patay nga, binuhay niya eh. So kung by that logic, bakit ka manggagamot? Katulad ng sinabi mo, na meron kang dinadalang karamdaman, di ba? Doon pa nga lang lagpak na yung lohika neto eh. I'm so sorry, no? Nag-i-stick lang ako dito sa mismong topic, hindi ako name-personal. Di ba? Unang-una, hindi mo naman, dinisclose mo naman sa publiko yung karamdaman mo. Hindi naman namin inungkat in private yan eh. Ikaw mismo ang nagsabi sa publiko niyan. 'Di ba? Kung ano man yung karamdaman nito, no, ayoko na sabihin dito, pero malalaman nyo yon pag nanood kayo nung harapan nilang dalawa ni Sir Nick Banayo. Palagi akong namamatanda at problema ako ng magulang ko dahil sakitin ako. So, sinasabi ko sa nanay ko at sa tatay ko na sa mga kapatid ko na nakakakita ako ng mga hindi pangkaraniwang mga nilalang. So, lagi nga akong tawasin tuwing mahal na araw. Nakakatuwa, tuwing mahal na araw, lagi ako na-aksidente. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun, nung nag-aaral ako, may nakikita ako sa daan, tumatagos sa mga simbahan. May bata na tumatagos sa kahit saang bagay. So, ayun. Nag-ano siya, no? Nag-iisip siya ng sasabihin niya. I don't know if it's, hindi ko alam kung yun ay recollection or nag-iimbento ka ng sasabihin mo. Hindi ko alam inuulit ko. Pero ang pagbabasihan ko, yung credibility mo. Ako, nalipat ako sa eskwelahan sa Pampanga, tas doon na nag-umpisa yung pag-aaral natin na umabot ako ng teenager. So yung teenager ako, nakagraduate na ako, shortcut natin, nakagraduate na ako nung high school. So hinahanap ko yung sarili ko, pinilit kong magtrabaho ng normal. So wala, hinahabol talaga. So calling talaga tong pagiging faith healer ko, ritualista, at yung pagtuturo sa spiritual. Pilit ko siyang nilalayuan actually, nahihirapan niya ako eh. Ang ganda naman ng na-offer sa trabaho. Nagtrabaho ako janitor, naging isang pioneer ako sa isang kumpanya.
Tas Na. naging isang pioneer ako sa isang Pioneer daw. kumpanya. Tas marami akong pinasukan na trabaho. Ngunit nagtataka ako, lagi akong parang minamalas doon. Hanggang sa nagkaroon ako ng depression, na-stress ako sa sarili ko. Diba? Nagkaroon talaga ako ng taimtim sa ating Red flag yun eh. Kasi ang hindi naman sa inaano ko ang depression kasi hindi biro yan eh. Kung may background ka ng ganon, yung manggagamot sa inyo. Kasi ang depression hindi naman sa pagano. May mga tinatawag, lahat naman tayo nakaranas niyan Kaya lang iba kasi yung clinical na-diagnose ka na with depression. Kasi normal lang naman yan eh. Pag nagkaroon ka ng problema, madidepress ka. Pero hindi ko alam, ano ba yung depression na tinutukoy niya, yan ba ay na-diagnose siya na may ganon? Or nasasabi niya lang dahil napagdaanan niya? Pero ang clearly dito, may nasabi ka na na-diagnosed ka nung isang bagay, hindi lang depression. So I do assume, kaya mo nasabi yan, na-diagnose ka? Diba? Ako nagtatanong po ha, dahil kung na-diagnose ka, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa panggagamot. Kasi may karamdaman ka eh. According ito, doon sa sinabi mo, nagamutin muna ang sarili bago ka manggamot. Against your word yan ha, hindi sa akin. Diba? Kasi ako, kung ilulusot ko yan, pwede ko naman sabihin na hindi, yung sakit ko kasi ay sakit na sakit ng katawan, hindi spiritual. Kaya pwede ako manggamot spiritual. Pero hindi mo kasi kinlaro dito eh. At ang ginamit mo pa si Jesus Christ na hindi lang spiritual ang pinapagaling, kundi physical na sickness. 'Di ba? ating Panginoon. Sabi ko sa ating Panginoon, Lord, ano ba talaga tong purpose ko dito sa mundo? Hindi ko maintindihan. Dahil ba to, nakikita ko Diba? na parang hindi Yung pagpo-post niya sa nag-iisip yan ng sasabihin niya eh. Sorry baka mamaya magalit na naman. Marami lang po kasi nag-request na ito. normal sa ibang tao. Nababasa ko yung isip nila, nakikita ko yung aura nila, sumali ako sa mga iba-ibang reliyon para makita ko kung ano talaga yung purpose ko dito sa mundo. Hanggang sa pagkagising ko sa Facebook, that is 2018. So, nakita ko yung Facebook group na yon na tungkol sa lihim na karunungan, tungkol sa antingan, tungkol sa orasyon. Hanggang sa na-curious ako at bigla akong kinilabutan. So sabi ko, Lord, ito ba yon? Ito ba yung purpose ko dito sa mundo? Kaya ako nabubuhay. Hanggang sa nag-join ako, tapos na-curious ako. May nakikita ko, sabi ko, ano tong mga agimat, talisman, mutya? Ano tong mga panyo na to? Ano tong mga libro na to? Na-curious ako. Tapos may nag-post doon na isang orasyon at ginamit ko sa sarili ko. Dito na papasok yung journey ko bilang isang faith healer, ritualista at pagtuturo sa spiritual. Paggamit ko ng orasyon na yon, bigla akong pagpatapos kong iihip sa isang basong tubig, bigla akong nasuka. So ang ibig sabihin kasi dun sa dasal na yun ay pambaklas daw ng lahat ng itim na mahika sa katawan. Bigla akong nagsuka na may 15 minutes yon, tuloy-tuloy. Ano pa yon? Naglalaway ako, dumudumi pa ako. So doon ako napatanong, bakit ganun? Inusal ko lang yun na walang sapat na pag-aaral, walang sapat na pagdidebosyon, napagana ko yung orasyon na yun. Hanggang sa hinanap ko at may nag-post. Ang nakakapagpagana daw kahit hindi nagdidebosyon sa spiritual, ay Bertudes daw kung tawagin. So doon napapasok yung pagiging Bertudes. So hinasa ko yun, hindi ako umasa sa pagiging Bertudes ko, at ang ginawa ko yung nagsaliksik ako ng pansarili ko. Yung iba, niyayaya ko at sinubukan ko rin gumawa ng GC, para magsaliksikan at magpalitan ng kaalaman sa spiritual. So hanggang sa nagagamot na ako, pupunta sa bahay, online, punta sa bahay, online, hanggang sa, yun nga, gumawa na ako ng GC. Ayun. Di niya na alam kung paano niya paiikutin yung istorya niya. Ang dami ko na nakita red flag sa'yo. Nililista ko. Alam ko, hanggang sa nagpalitan kami ng karunungan, hanggang sa, ayun, nag-pandemic.
So dito sa pandemic, ang nangyari sa pandemic, 'di ba, walang hanap buhay ang mga tao mostly. So, natutunan mo yan bago mag-pandemic. At saka, neto mo lang natutunan yan, panggagamot mo na yan. Kasi, sinabi mo dito sa FB group mo na nakita eh. So, meaning, kailan ba nag-start yung FB group na yan? I don't believe 2010 yan. 'Di ba? So, let's say, dun ka natuto. Ang nakita ko, gumawa ako ng social account ko sa YouTube. So doon ako nagturo ng orasyon at nagulat ako. Bigla ako nag-boom. Kailan nagawa yung neto, yung channel neto? Ibig sabihin doon ka formal na nag-start, no? Maestro Ozzy. So, ito yung channel niya. Tingnan natin kung kailan ginawa itong YouTube nito. Ginawa ito 2019 pa lang pala. Ginawa ito bago mag-pandemic. So, ito yung start mo, no? Noong 2019. O, sige. Magpatuloy natin. Nakilala ko, marami akong natulungan na mga interesado rin sa lihim na karunungan. Hanggang sa nag-aral din ako ng mga ritual. Just imagine 2019 lang siya formally nag-start, no? Or beyond that, let's say 2017, 2018, bigla nag-a-apprentice na agad. Di ba kayo nagtataka nun? Di ba? Yung doktor nga na, yung doktor nga na bago magturo, 10 taon yung ginugugol eh. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin, no. Hindi niya ako napakadaming talent na binigay sa akin sa itaas. Nagulat ako. Marunong ako sa ritual. Iniisip ko lang, nagugulat ako. Nahihirapan daw yung iba doon sa karunungan na yon. Sa akin nakakatulong ako at aking pakiramdam kapag nakakatulong ako sa kapwa-tao. Siyempre, natutuwa ako ng sobra kasi pag sa itong larangan, kapag nakita mo yung ngiti at yung kita mo yung luha. Paano nakatulong na yon? Yung pinagbentahan mo ng overpriced na na anting-anting mo? Or amulet? Tinatanong ko lang Tears of joy ng pasyente na nagagamot mo. Masaya na rin ako kasi +1 yan +1 yan sa ating Panginoon. Na natulungan mo siya at naniwala siya at mas lalong tumaas yung panampalataya niya na may Diyos talaga. So, doon siya magsisimba, doon siya magpapakabuti. So, hanggang sa, ayun yung nakakatuwa. Tapos may mga kakilala siya, i-refer sa'yo, na ito, trusted to, papagamot. Nakakatuwa siya. Kahit libre lang, di ako bigyan, okay lang. Pero, may presyo ka di ba? Aura reading mo, di ba? 500 yata aura reading mo nun Di ba? nakakatulong din sila kapag nagdo-donate sila sa akin. Wala namang masawa sa pagdo-donate. Yes, I do agree. Walang masama sa pagdo-donate, no? Pero pagka sinasabi mo sa FB page mo na may bayad, hindi pagdo-donate yun 'Di ba? Diyan ko rin na question si Sir Nick Banayo. Well, kaming dalawa ni Sir Nick Banayo kasi nag-uusap kaming dalawa. At na fulfill niya naman yung reason kung bakit na may singilan siya. 'Di ba? Ayoko i-disclose dito dahil kayo mga fake, gagayahin niyo yung reason ni Sir Nick Banayo. 'Di ba? Nag-usap kami dalawa ni Sir Nick Banayo. In-invite niya nga ako minsan Kaya lang hindi ako makahanap ng time. Malayo kasi si Sir Nick Banayo 'Di ba? Now, yung sinasabi mong yun dito, so nasa sila sa akin, wala namang masawa sa pagdo-donate. Yes, ang pagdo-donate walang masama. 'Di ba? Ang donation kasi ganito wala kang influence para bigyan ka.
Kaya ito yung pagkakamali din ng ibang religion. Hindi na ako magme-mention ng ibang religion. Yung halimbawa, bibigyan ka ng sobre. 'Di ba? Bibigyan ka ng sobre. Baka gusto mo mag-donate, 'di ba? Hindi paghingi ng donasyon 'yun eh, yung ganon. 'Di ba? 'Yun ay panghihingi. Pagka may sobre kang binibigay. Now, hindi ko alam yung style ni Maestro Ozzy, kung ano yung tinutukoy niyang donasyon, pero confirm ito ay nagpapabayad. Ang pagdodonate, wala kang kasi nangyayari yun sa mga apostol ni Jesus Christ, na binibigyan sila kaya sila nabubuhay. 'Di ba? Hindi sila yung nanghihingi. Kusa yun eh, kasi kung halimbawa, ito naniniwala ako, halimbawa ko ikaw ay gumagawa ng naaayon sa gusto ng Diyos, gagawan ka ng paraan ng Diyos eh. Maaring mabigyan ka ng kusa, 'di ba, nang hindi ka nagpaparinig. 'Di ba? Hindi walang presyo yung mo. 'Di ba? Yun ang kasi pag ginagamit mo kasi ang Diyos tungkol diyan, may guidelines ang Diyos diyan. 'Di ba? Matagal ko nang binabasa dito. Ito yung argument yung sa guideline. May bobo sa akin nagkumontra dito eh. Ito kasi yung main na ko. Ang keyword dito, ibinigay sa iyo yan ng walang bayad. Ipamigay mo ng bayad. Tama ha? Nasusulat kasi yan sa Mateo 10:8. Kasi ako, makatwiran lang na gamitin ko ang Bible regarding this. Kasi naniniwala ka sa Diyos eh. Yung konsepto kasi ng Diyos natin, I do assume Kristiyano ka, Kasi nakikita ko doon sa doon sa thumbnail mo may image ni Jesus Christ eh. Baka nga Katoliko ka eh. Yung knowledge tungkol kay Jesus Christ na pagkakaalam mo at sa Diyos, sa Bible nakikita 'yon. Bilang isang Kristiyano. Well, may intindihan ko kung iba religion mo, Iba kasi ang konsepto ng Diyos ng Hindu, 'di ba? Ng Shintoism. Ano pa ba yung mga yung ibang religion ng Islam? Iba kasi ang konsepto ng Diyos niyon eh. Bagamat sinasabi nila common lang na Diyos, iba-iba lang daw interpretasyon. Pero yung concept kasi iba. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito ay yung tungkol sa Diyos nating mga Kristiyano. At naniniwala ako na Kristiyano ka. Kasi ginamit mo nga yung image ni Jesus Christ eh. Yun yung popular image. Bagamat hindi naman makukonfirm na si Jesus Christ yun, 'di ba? Baka mamaya may mag-technical diyan. Pero yung image na yon ang popular na imahe ni Jesus Christ. Dahil believer ka noon, makatwiran na gamitin ko ang Bible sa'yo. Ito sinasabi ng Mateo 10:8, 'di ba? Ang sabi dito, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap niyong walang bayad, ay ibigay niyong walang bayad. Yan ang utos eh. Kaya pag nagpapabayad ka, malamang peke ka. Ang keyword dito, tinanggap niyong walang bayad. 'Di ba? Ano ba ang bayad? Ang bayad, ito ay kapalit ng serbisyo. Iba ang donasyon. 'Di ba ang donasyon, ginamot kita, uuwi na ako biglang hahabulin ka, hindi ito para makatulong sa'yo. Yun ang donasyon. Pero yung pepresyuhan mo yung panggagamot mo iba yun eh. 'Di ba? Ang ganito, may bobong may bobong kumontra sa akin na kampi kay Maestro Ozzy, o baka si Maestro Ozzy din yun. Sabi niya sa akin, yung mga doktor, anuhin mo din, sabihan mo din yan. Nagpapabayad kasi eh. O kita mo kung di ba naman bobo, ang talento ng doktor, binayaran niya yon. Nag-tuition siya. Makatwiran lang na yun ay pagkakitaan niya dahil pinuhunanan niya yun eh. Tama? Eh ito, yung talent na binigay sa'yo ng Diyos na magpagaling, pinagbayad ka ba ng Diyos niyan?
Hindi ka naman pinagbayad dyan eh. O sasabihin mo, yung mga sangkap na gagamitin ko, di pasalo mo dun sa nagpapagamot sa'yo. Huwag mong tubuan. Di ba? Alambawa, sa panggagamot mo, kailangan ng sanga ng bayabas. Di ba? Kunin mo ng libre yun para sa kapwa mo. Kasi ang intention ng Diyos kaya binigay sa'yo yan para makatulong ka. Hindi para pagkakitaan. Di ba? Huwag niyo akong pipilosopan yung mga doktor. Ano ka na tanga? Hindi ka na nag-iisip? Yung mga doktor, ano yun? Binayaran nila yung knowledge nila sa school. Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin to. O ngayon, ang sasabihin mo naman ito pa. Ayoko na sabihin. Malapit na ito doon sa ano sa akin ni Sir Nick Banayo doon sa baka gayahin mo 'di ba? Kasi na-question ko rin si Sir Nick Banayo diyan tungkol doon sa pagpapabayad. 'Di ba? Ang ganda nga ng pagkakasagot sa akin ni Sir pero ayokong i-disclose. Malapit yung sasabihin ko sana kaya lang malapit yun doon sa sinabi sa akin ni Sir Nick Banayo kaya lang wag na. Magpatuloy na natin. So, nasa sa inyo naman po sa mga pay-tiller, nasa sa inyo naman kung magdodonate kayo, hindi. Pero malaking bagay at tulong talaga sa amin kapag nagdodonate kayo. No, kita mo? Di ba? Dapat hindi mo sinasabi yung mga ganyang bagay. Ini-impluwensyahan mo Hindi na donasyon yan. Nagpapabayad ka na yan. Di ba? Kung naniniwala ka sa Diyos na sinasabi mo, hindi ka pababayaan nun. Maniwala ka sa akin. Ang sasabihin ito sa mga bago makikinig sa akin, ang sasabihin, saan kami kukuha ng pambuhay sa namin, sa pamilya namin? Di ba? Di maghanap ka ng trabaho, maliban niya sa panggagamot mo. Ito dito sa, bibigyan ko ng style, si Jesus Christ nga mismo nagtrabaho Marcos 6:3. Ang sabi, ito, si Jesus na to mismo Marcos 6:3. Kasi si Jesus Christ, nangangaral, nagtataka yung mga wise men dun sa kanila, sa nakakuha ng knowledge itong taong to. Dahil kilala sila dun sa community Saan sila simulan natin sa Marcos 6 para maintindihan yung istorya. 'Di ba? Ito yung pambasag dun sa mga sinasabi, ano yung kakabuhay namin. Tamo Sabing ganun dito, sa Marcos 6, umalis siya roon at pumunta sa kanyang sariling bayan at sumunod sa kanyang mga alagad. Sa kanya ang kanyang mga alagad. Yun ang sabi. Nang sumapit ang Sabbath, nagpasimula siyang magturo sa sinagoga. At marami sa mga nakinig sa kanya ay namangha sa sinabi. Saan kinuha ng taong ito ang lahat ng ito? Nagtataka sila, Anong karunungan itong ibinigay sa kanya? Anong makapangyarihang gawa ang ginagawa ng kanyang mga kamay? Nagtataka yung mga tao, bakit may ganong talent si Jesus Christ? At may ganong knowledge si Jesus Christ? Kilalang-kilala siya ng mga tao doon Di ba? Anong pagkakakilala sa kanya ng mga tao doon? Sabi sa 3, hindi ba ito ang karpintero? Ang anak ni Maria? Ang kapatid ni Santiago, Judas, at Simon? Hindi ba narito kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae at sila'y natisod sa kanya? Di ba? Kilala nila si Jesus Christ na isang karpintero. Meaning, may trabaho si Jesus Christ na pagiging karpintero noon. Hindi niya sinamantala yung pagiging anak ng Diyos. See, mga kababayan ko, ito dapat ang model nyo si Jesus Christ Nanggagamot siya at the same time nagtatrabaho para ikabuhay niya bilang tao. Pagpatuloy natin to. Kaya wag niyo sasabihin sa akin na, paano kami mabubuhay? Paano kami Di ba? Mas lumalakas po yung gamutan
Mas Ano? sa amin kapag nagdo-donate kayo, mas lumalakas po yung gamutan. Mas lumalakas daw yung gamutan pag nagdo-donate? Kagaguhan! Kagaguhan. Kahit wala kang pera, pag gusto ng Diyos na gumaling ka, pagagalingin ka. Faith lang ang kailangan mo. Kaya nga faith healer ang tawag sa inyo, di ba? Anong katarantaduhan yan? Mas malakas ang gamutan pagka, ano? Ano ba? Mas gagaling po yung lubusan kapag tinutulungan nyo rin kaming mga manggagamot. Yung manggagamot po, parang namimilit po na, alam niyo po yun, magbigay ng bayad. Okay. Ano po yung nangyayari kapag ganun po ang, ano? Siguro na ano yan magandang tanong yan. Sa ganyan kasing katanungan, maraming nag-aaway dyan, maraming nagpapataasan ng ihi. Ang sa akin na lang mga aking opinion dyan, wala namang problemang maningil ka. Yung katamtamang No! Bawal nga eh! Bawal nga eh! Binasa natin, di ba? Kung kay Satanas galing yung power mo, okay lang. Di ba? Ibinigay sa yung walang bayad. Di ba ipamigay mo na walang bayad? Kung kay Satanas galing yan, maningil ka. Walang problema. Kung maningil ka, wag mong gamitin ng Diyos. Walang problema. Sinabi na nga eh. Tinanggap nyong walang bayad, ipamigay nyo ng walang bayad. Alin doon na hindi nyo maintindihan? Kayo naman. lang, basta siguraduhin mo nagagaling yung pasyente. So, wala naman kasi yan eh. Hindi naman masama yan. Wala naman sinabi ng Diyos na masama. Kababasa ko lang eh! Pangniningil. Ang ano lang dapat, ayos yung paniningil mo, yung abot kaya. Tapos siguraduhin mo, kapag naniningil, siguraduhin mo nagagaling ang pasyente para patas. What do you mean siguraduhin? Diyos ko naman. Ay, nako. Muna kayo sa doktor, baka Ito, magandang tanong to, ano? Anong procedure nyo bago po kayo manggamot? Dapat po ba nagpatingin muna sa doktor? Ganon. naman kaya. Ganun po. May ganun po ba sa inyo? Ano po yung Magkakaiba siyang case, sir eh. Merong pumunta na sa doktor, tapos sa akin yung second opinion, at merong pumunta muna sa akin bago mag-second opinion sa doktor. So doon naunahin natin doon sa pumunta sa doktor at nagpagamot na sa akin. So, Correct naman yun. pumunta sa doktor, Correct naman yun. Unahin nyo muna yung doktor. 'Di ba? Malay nyo, sakit ng katawan yan. Ano? Hindi ko naman sinasabi na walang, isa spiritual, walang bagay. Hindi. Meron naman yon. Kaya lang, mas maganda, i-clear nyo muna yung physical na katawan nyo. Pag na-clear na sa physical katawan, baka nga spiritual yan. 'Di ba? sinusumbong at sinasabi nila sa akin na hindi raw sila gumaling, lalong lumala daw at no findings. No, yan, madalas yung walang findings na yan. Imbestigahan mo muna. Paano mo nasabing walang findings isang beses ka lang pumunta sa doktor? 'Di ba? Kasi lahat naman yan documented yan eh. Imbestigahan mo muna ano yung mga results, ano yung mga Firm na yon na spiritual talaga yung sakit spiritual niya. So, ang ginagawa natin, nilalapatan agad natin ng pangunang gamutan. Minsan, kapag kaya natin ng online gamutan, video call, gagamutin ko siya sa pamamagitan ng isang basong tubig. Tatawasin ko siya doon, mag-iiba yung lasa. Depende sa nagbibigay ng parusa sa kanya. At pwede rin na exorcism natin sa video call. Basta merong guide na merong nagbabantay sa kanya doon. Kasi modern world na tayo, so ang naisip ko in-upgrade na rin natin. Ginawa na rin natin modern yung gamutan. Kahit nasa ginawa mo na rin na modern yung bayaran. Di ba may GCash ka na binobroadcast? Nanghihingi ka nga ng GCash eh. Gusto mo ng patunay? Kompleto ako ng file mo. Hindi sinasabi ko sa inyo to kasi maraming maliligaw kasi ito eh. Itong taon to eh.
pagka walang nagsasalita, 'di ba? Maraming maliligaw to. Video call, online healing, kaya nating exorcist o ikumbati yung pasyente. So, sa ano naman po, ito pa, ihabol ko pa. Doon naman sa, pumunta muna sa akin bago magpagamot sa doktor. Ganito ang nangyari nyon. Pag pumupunta sa akin, nalalaman ko naman kung physical kung physical o spiritual. Kapag sinabi, pag May wala x-ray ka ba sa katawan? identify, doon ko siya papapuntahin sa doktor. Sabi ko, walang sakit. Wala kang sakit spiritual, doon ka pumunta sa doktor, sa tunay na medical. Pwede niyo po ba explain yung online gamutan? Yung na-mention niyo po yung nag-iba po yung lasa. Ano pong ibig po sabihin kapag may certain na taste po pa pagka, ito yung nangyari dyan. Let's say, elemento po, ito kulang, gano'n po. Magandang ano yan. Pwede niyo po ba explain? Magandang katanungan yan. May ano yan may kanya-kanya, sa bawat lasa, mapait, Wait. maalat, mapakla, malansa, May nag-message sa akin, start nga tayo dito sa 3:15 daw. parang minamalas doon. Hanggang sa nagkaroon ako ng depression, na-stress ako sa sarili Inulit ko. ko lang. Nagdasal talaga ako ng taimtim sa ating Panginoon. Sabi ko sa ating Panginoon, Lord, ano ba talaga tong purpose ko dito sa mundo? Hindi ko maintindihan. Dahil ba to, nakikita ko na parang hindi ako normal sa ibang tao. Nababasa ko yung isip nila, nakikita ko yung aura nila, sumali ako sa mga iba-ibang reliyon para makita ko kung ano talaga yung purpose Okay. May kinonfirm lang ako pagpatuloy natin. natin. Ginawa natin nating modern yung gamutan. Kahit nasa video call, online healing, kaya nating exorcist o ikumbati yung pasyente. So, sa ano naman po, ito pa, ihabol ko pa. Doon naman sa, pumunta muna sa akin bago magpagamot sa doktor. Ganito ang nangyari nyon. Pag pumupunta sa akin, nalalaman ko naman kung physical kung physical o spiritual. Kapag sinabi, pag wala akong ma-identify, doon ko siya papapunta. Ako nga, pinagbintangan mong walang Diyos, di ba? Ano pa yung sakit na yan? Ako nga, pinagbintangan mong walang Diyos eh. Sa doktor. Sabi ko, walang Yung sakit pa, malalaman mo, hindi mo nga nalaman na believer ako ng Diyos eh. sakit. Wala kang sakit spiritual, doon ka pumunta sa doktor, sa tunay na medical. Pwede niyo po ba explain yung online gamutan? Yung na-mention niyo po yung nag-iba po yung lasa. Ano pong ibig po sabihin kapag may certain na taste po pa pagka, ito yung nangyari dyan. Let's say, elemento po, ito kulang, gano'n po. Magandang ano yan. Pwede niyo po ba explain? Magandang katanungan yan. May ano yan may kanya-kanya, sa bawat lasa, mapait, maalat, mapakla, malansa, manghang, maasim, matabang, lasang kalawang. Sa mga nabanggit ko na yan, may iba't ibang klase dyan na bumibiktima. Pwedeng tao, Mag-isang oras na pala. Forward ko lang 10 minutes pa lang tayo. Spirito, demonyo, elemento, aswang, mambabarang, katangian na ma-identify mo kung ano. Ito mga kababayan ko ito mga sinasabi niya dito, hindi ko alam. Malay mo totoo na ganun talaga may lasa. 'Di ba? Ang makakapagsagot niyan mga kapwa manggagamot niya. Hindi ko alam 'yan, 'di ba? Totoo naman 'yon, wala akong alam sa spiritual, pero alam kong gumamit ng common sense. 'Di ba? Porkit ba yung yung nasasabi nito ay tumutugma sa sinasabi mo, totoo na ba 'yon? 'Di ba? Sana isipin nyo rin, may room pa rin para mag-imbento. Hindi porket tumugma doon sa nararamdaman mo, yung sinasabi niya, totoo na yon. Pwede niya namang imbentohin yun eh. Di ba mga kababayan ko? Now, ito mga sinasabi niya, hindi ko alam. Anong pinagbabatayan ko na medyo hindi siya katiwa-tiwala? Ang dami ng beses na sumablay ito. Isang patunay na dun nga yung nagpanggap ito na sinaniban, di ba? Yes, nagpanggap. At inamin niya mismo yung rason kung bakit siya nagpanggap. Sinabi niya yan in public. Nagsorry nga siya eh. Di ba? Ba't ka magsusorry kung totoo na nangyari sa iyo yun, di ba? May major red flag na yon. Paano ka pa ba magtitiwala dun sa ganun? Di ba? Aki sa'yo. Doon sa nabanggit kong mga... Forward natin. Gusto ko yung aswang na... Pinapunta ko siya sa bahay. Isa siyang Infernales or
Bagay, sinabi niya may aswang daw sa city, ano. Respeto na, ay, totoo to, totoo pala tong kapatid ko. Hindi dapat to biruin. Ito. Ito natin. Doon sa manggahan ng tito ko, ng ninong ko. So itong tikbalang na to, ay dati, nung bago-baguhan pa lang ako sa spiritual, ay sinubok ako nito. So nagulat ako, tulog ako siguro tanghaling tapat, sige napuyat kasi ako kakadasal at kakapasting. Biglang hinila yung paa ko. So tulog ako, siguro mga... Forward na natin dito sa may mga bandang huli. Hindi kayo maparusahan yan. Malakas tasan natin yung yung pananampalataya sa itaas. Kung anong mga religion mo, I respect that. Basta may sinasamba kang Diyos. Dito tayo sa may bandang huli. Maan talaga yung mga magkakalaban dyan sa mahal na araw. At marami din nagpaparamdam sa mahal na araw. Malalakas din ang mga agimat, yung mga anting-anting, mga talisman, amulet, mga gemstone, malakas din. Ayun yung panahon ng pagpapalakas at yan din yung panahon ng sagupaan ng mga kalaban. May effect din yung undas. Sa undas naman kasi, mas malakas kasi ang mahal na araw. Sa undas, more on paramdam yan. So, marami nagpaparamdam sa undas, marami ding nangyayari dyan, marami ding pwedeng sapian. Kasi mostly kasi yung mga kabataan, di ba? Mostly yung mga matanda pa, gumagamit ng spirit for you. Nagbibiro-biro sila, nagtatakutan, di ba? Oh, namimeke! Yung mga ganyan. Doon sila nakaka-attract ng mga... Yun nga peking ghost hunter niya, hindi mo na-detect na peke eh. Sinabi mo pa yung isang ghost hunter, di ba? Itataya mo ang pangalan mo, legit. Nung nagharap tayong dalawa, biglang itinanggi mo na. entities na grabe. Doon pangalang halatang-halata ng hindi mo alam yung sinasabi mo eh. Panoorin yung debate namin dalawa nito, Bungo versus Maestro Ozzy. Noong una, pinagtatanggol niya yung isang ghost hunter. Nung tinanong ko na siya, hindi na siya naniniwala. Ano ba? Talaga, na nakaka-apekto sa nila buhay. May mga multo po ba na yung nananakit ka? Meron. Kaya po bang Kaya. Ngayon nabanggit ko kanina, yung umigop sila, yung nagnanakaw sila ng energy sa'yo para magkaroon sila ng power o mag-anyong tao para masaktan ka. Ano kasi yun nasa yun, ang karunungan na yan parang dimensional. So meron tayong 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Sila, nasa 4th fifth sila. So ang ginagawa nila, para ma-bypass nila yung 3D dimensional natin, medyo aral na to medyo mataas na aral na. Naks. Nila, higupin nila yung lakas. May malay mo, totoo naman yung sinasabi niya. Hindi ko kasi alam yung mga 4th dimension, 5th dimension na yun. First, second, third dimension. Tapos, mababypass nila yung third dimension, doon ka nila ma-atake. Tungkol sa mga multo, di ba sinasabi nga na, ano kasing kasabihan yan, yung mas takot pa sila sa tao kaysa sa multo. Minsan kasi kalokohan yun. Minsan takot sila sa multo talaga eh. Ang masuggest ko lang para hindi kayo maano ng multo, hindi kayo mabate o hindi kayo maparusahan yan. Malakas tasan natin yung yung pananampalataya sa itaas. Ano sabi niya? Mas takot daw sa tao. Hindi kasi kasabihan na yon, mas matakot ka sa tao kaysa sa multo. Pero hindi ko naintindihan yung hulog ng sinabi mo. Ibig sabihin, hindi ka takot sa mataas ang faith mo. Ng multo, hindi kayo mabate o hindi kayo maparusahan yan. Medyo magulo yung explanation niya na yon. Malakas tasan natin yung yung pananampalataya sa itaas. Kung anong mga religion mo, I respect that. Basta may sinasamba kang Diyos. Tapos, kapag di na kaya, humingi ka ng tulong sa mga manggagamot. Sa priest, sa mga marunong magaling mag-deliverance, sa mga pastor, sa mga ministro. Diyan ka humingi ng tulong. Taasan ng faith. Tapos kapag may problema kayo, pwede nyo namang in-open up yan sa mga kakilala nyo para baka matulungan pa kayo. Lumapit din kayo, mas maganda talagang solusyon. Lumapit na kayo sa mga sa mga marunong talaga. Manggamot. Saka may habol din ako tungkol sa mga ritualan. Sa ritual, hindi ko na topic kasi to.
Isa rin kasi akong dalubhasa sa ritual. Naks. Ang ritual, isa payo ko lang meron kasi dyan, yung parang sinusubukan nilang mag-ritual, ay napakadelikado din po yun. So, wag na wag kayong magre-ritual ng wala kayong sapat na knowledge o pundasyon sa spiritual. Diyan, marami ding nadadali sa ritualan. Minsan nga dyan, Kois, sir, maraming sinasapian dyan, yung quadja board, yung mga ganyan-ganyan sila, tapos nagre-ritualan, tinatry Ano nila. yung quadja board? Ano? Ouija board? Minsan nga dyan, Kois, Ano ba ang basa doon? Anong quadja board? Ouija board. Ano ba ang basa sa Ouija ba? Ouija. Ouija. Tingnan natin. Paano siya basahin? Pronunciation. Ouija. Ouija. O yun, pare, tama ako. Ouija. Pwedeng Ouija. Pwedeng, basahin natin ano. Vocabulary definition. Ouija or Ouija. Ouija pwede. Acceptable naman daw yun yung Ouija. Ouija kasi ang tawag ko kasi A yung dulo Pero Ouija, pwede. Pero ang sabi ni Maestro Ozzy, sir, nadadali sa ritual. Wala kayong sapat na knowledge o pundasyon sa spiritual. Diyan, marami ding nadadali sa ritualan. Minsan nga dyan, Kois, sir, maraming sinasapian dyan, yung quadja board, yung Quadja daw. Akala niya Q. Ito mga kababayan, hindi naman ito simpleng Hindi naman ito simpleng paninita na, mali ang pronunciation mo. Ako, nagkakamali din po ako. Tao din po ako nagkakamali ako. Pero nagkiklaim ka na maestro ka. Nagkiklaim ka na expert ka. Yung mga pang paranormal na item, hindi mo ma-mention ng tama, ano pang credibility meron ka? Quadja board? Ano ba? Hindi ito simple ng ng paninita ng ng pronunciation Yung nagkamali ka na letter Q ang Ouija board. Abay, bilang paranormal enthusiast na lang hindi sa level ng expert, mortal sin na yun Lalo na kung nagkiklaim ka na maestro ka, ito yung sinasabi ko sa inyo Hindi nyo ako naiintindihan, akala nyo makasita lang, makahusga lang. Pero paano ka maniniwala sa taong ganyan na hindi niya alam yung sinasabi niya? Maestro siya hindi siya ordinaryong manggagamot, maestro siya. Ano ba ang translation ng maestro? Alam ko maestro, teacher Tama ba ako? Mga kababayan naman, please. mga ganyan-ganyan sila, tapos nagre-ritual-ritualan, tinatry nila. Pag-isipan na muna nating mabuti at mas maganda may nagga-guide sa'yo bago ka tumakak dito sa spiritual, sa mundo ng spiritual. Dapat talaga mas maganda may nagga-guide. Huwag niyo akong gayahin, ako nag-self-study ako. Buti nga nakasurvive ako sa sa spiritual. Sa tarot naman, marami kasi nagsasabi na galing daw yan sa fallen angels. Hindi ko masasabing galing sa fallen angels yan kasi napakadaming natutulungan ng tarot. So, di ba, guidance sa career, sa love life, sa health, o sa pangkalatan. Ang tarot card kasi ay kailangan din ng sapat na pag-aaral. Huwag mo agad susubukan. Marunong din ako dyan sa tarot, pinag-aralan ko rin yan. Marami na nagtatarot ngayon sa TikTok, sa YouTube, nagkalat. Totoo sila. Pero piliin nyo, mararamdaman nyo naman yan sa tarot. Mararamdaman nyo yan kung tunay o hindi pa masyadong marunong nagtatarot. Pwede ka rin gusto mapahamak sa tarot. Pwede kang magkalagnat, sakitin, maging masakitin. Kasi yung mga bawat card ng tarot, may mga manifesto na, may mga espiritong nananahan dyan. So, mahusay. Bigay rin kasi ng Diyos yan. Bigay yan ng angel. Anong pinagsasabi mo? Bawal nga yung tarot reading Kung gagamitin mo ang Diyos. Bawal yan. Pinagbawal nga yan yung pagsangguni sa manghuhula. Ano ba?
Anong bigay ng anong ito isa sa problem ano? Yung mga pinagsasabi nito, 'di ba? Maraming maililigaw ito eh. Itong taong 'to eh. Sa bagay, hindi ko rin naman masisi yung nag-interview ano. Ang gawain lang nila, syempre, ito pala si Maestro Ozzy ay lumapit daw pala sa kanila. Ikaw pala yung lumapit doon. 'Di ba? Diyan sa off the record. 'Di ba? Parang sinira mo pa yung credibility ng off the record. Yan ang sasabihin mo, pinahintulutan ng ano sabi mo? Andyan. So, mahusay. Bigay rin kasi ng Diyos yan. Bigay ng Diyos ang tarot? Sigurado ka? Yung tarot card, taro yun eh. Silent T. 'Di ba? Bigay ng Diyos yan. Saan mo pinagbasihan yon? Nabigay ng Diyos ang tarot card. Bawal nga yan, min eh. Baka ibang Diyos yung tinutukoy mo. Ano ba yung Diyos yung tinutukoy mo? Tapos, ano yun? Ang angel. Bigay ng Diyos. Nandyan. So, mahusay. Bigay rin kasi ng Diyos yan. Bigay yan ng angel. Bigay ng angel ang pinagsasabi nito, men. Ano ba? Yung tarot. Binaliktad lang tayo ng books. Meron kasing, marami kasing mga books na binaliktad. Yung mga oracle o mga dasal na binaliktad. Nakakala nila masama, yung pala mabuti. So, nandito kasi tayo sa mundo ng kasinungalingan. May mga sinungaling talaga. May mga binaliktad nila para ma-preserve. Hindi natin alam yung rason ng mga tao na yun, bakit nila binaliktad yung history. So, mahabang pag-aaral yan, pero binibigyan ko kayo ng tips na huwag agad kayong maniniwala. Basta siliksikin nyo muna bago nyo pag-aralan yung bagay. Yung tarot, madali lang pag-aralan yan, basta may faith ka sa Diyos. Etong mga tattoo ko dito, may mga dasal yan. Tarot. Kung tawagin ay orasyon o buhay na salita. Pwede niyo po bang Okay, ito to. Okay yan. Ito, kapangyarihan to ng 4 na elemento. Hangin, apoy, lupa, saka tubig. So yan. Tapos yan, meron din tayo dito. Ito, sa likod, meron din, pero privacy na lang natin yung sa likod. Ito rin dito, meron tayo. Ito, tapos ito, Star of David. Tapos ito, Zodiac Sign ko. Tapos ito, Metraton, Sacred Cube. So, ang kagandahan kasi kapag meron kang tattoo, kahit na hindi ka nagdasal, nasa tattoo mo na. So, parang medallion din siya. Ang pinagkaiba lang sa medallion, yung medallion kapag nawala sa'yo, pwede mo pamak. Ang tattoo, nandiyan na yan, nakadikit na sa balat mo. Ganun yung isip ng mga tao. Meron tayong medallion na kung tawagin ay, ito to, Infinitu Deus. So itong medallion na to ay yung Infinite God o Diyos Ama to. So, Infinite God, Diyos ng Universal, okay? Ito yung depensa nito, gamit to ng mga kumbatero. Yung mga gamit talaga, kagaya ko. So, ang nagtatangan nito, kapag tinangan mo pala to, bibigyan kanya ng kisig o sa pagkalalaki, magiging lalaking ka dito. Bakit naduwag ka sa akin? Nung nagharap tayong dalawa. Ibig sabihin, peke yung medallion mo. So, tatapang ka, magkakaroon ka ng... Hindi, peke. Peke yan. Ako na yung magpapatunay, peke yan. Confidence sa sarili. Peke. Lakas ng katawan. Pero, hindi siya recommended sa mga baguhan, yung mga nag-aaral. Ang recommended ko, Saint Benedict. So, ito, gamit talaga to sa pangdigma, sa kontrapanganib, lahat-lahat na. Sa swerte, meron na rin tong karga, kinargaan ko na rin. Ayaw mo nga humarap ng debate kahit may ganyan ka. Pula po siya, gawa siya sa tansong pula. Yan, mabisang po yan, pang depensa at maaurahan yan ng mga marunong din natin. Yung bisa niya, may gabay din siya. Kamusta naman po? Kamusta naman po yung buhay niyo po? Ang buhay ko ngayon, wala na akong mahiling sa Diyos kasi napaka-bless ko. Napaka-bless ko na naging spiritual healer ako, ritualista pa, nagtuturo pa. So, napaka-bless ko na binigyan ako ng karunungan at nagpapasalamat din ako sa pamilya ko, sa family ko na kamag-anak ng mga tatay ko. Doon ko rin naman may bloodline din kami na marunong sa antingan, marunong sa spiritual, sa side ng nanay ko, sa side ng tatay ko. Malaki din ang pasalamat ko sa mga ancestor ko, sa mga ninuno ko.
At malaki din ang pasalamat ko na maraming sumusuporta sa akin. Ano sabi mo? Tatay ko. May na marunong sa anak ng mga tatay ko. Doon ko rin naman eh. May bloodline din kami na marunong sa antingan, marunong sa... Doon mo naman kanina lang tinake note ko yan, men, ano? Sa timestamp na 4 minutes, inalam mo yan eh. O kita mo, sinungaling talaga to. Hindi objective ako Hindi ako na may personal. Sinungaling to. Sinungaling! Ang sabi niya kanina, inaral niya sa mga FB groups. Ngayon, namana niya na. Ano ba talaga? Doon ko rin naman eh. May bloodline din kami na marunong sa antingan, marunong sa spiritual. Sa side ng nanay ko, sa side ng tatay ko. Malaki din ang pasalamat ko Kalokohan na to. sa ancestor ko sa mga ninuno ko. Kalokohan na to. Marami, Shut up! Sobrang kalokohan na yan. Ano ba naman mga kababayan ko? Ano ba naman yan? Tingnan natin yung comment ng iba. Ito, no? Ito. Alam ko, ano niya yata, to partner niya ito or ano, itong nagsasalita na nagko-comment. Sabi nung Netflix na to. Lastly, tandaan yung mga basher habang dinadown nyo. Ma'am, yung sinusuportahan nyo na yan yung yan yung pasimuno dyan sa pangdadown eh. Kahit naman objective yung tanong, iniiwasan nyo. Diba? Ang dating agad sa inyo, antagonistic agad. Binibigyan naman kayo ng chance na humarap, ayaw nyo naman. Ang labo mo, ano ba ang theology mo? Nalito ako sa'yo Next topic. Sabi na wag kayo merong may gusto akong sagutin dito eh. Ang sabing ganun, huwag kayong mapanghusga. Madami naman talaga sa kinikwento niya ay talagang nangyari na. Yes, doon sa kinikwento niya, ito mga kababayan ko, no? Sana naiintindihan nyo, ang sinasabihan dito ay yung tao, hindi yung kwento niya. Kasi halimbawa, ganito, no? Alam nyo ba kasama ako nun sa grupo ni Andres Bonifacio. Kami ay lumaban sa Kastila, 'di ba? Marami kaming nilabanan na Kastila noon. 'Di ba? Or kasama ako sa mga sundalo ni General Luna. Marami kaming digmaan na yung kwento ko na maraming digmaan sila Juan Luna, totoo 'yun eh. 'Di ba? Pero yung tungkol sa akin, yun na hindi totoo. Yun na sana maunawaan nyo. Hindi basihan yung kinukwento niya ay totoo. Maaring totoo talaga yon, pero ang tanong, totoo ba siya? 'Di ba? Kadalasan sa mga faith healer na napapanood ko may iba't ibang ugali. Meron talagang faith healer na malakas na may mga kabal, pati pag talagang pinasok mo ang mundo ng spiritual at gamutan, diyan ka talaga susubukin ng pagkakataon. Meron namang nagpapagaling, at yun ay pinagkalooban ng Ama, Yahweh, bla bla bla. Meron din namang manggagamot, 'di ba? I do agree naman na may mga ganyan, pero yung tao binigyan ka ng binigyan ka ng common sense eh. May pagkakataon talagang ganyan na dyan ka na may maririnig at ibabash ka na ng iba. Para sa akin lang, sa mga malalakas at magagaling sa faith healer dyan, wag nyo na lang silang pakialaman, Diyos na lang ang bahala. Hindi pwede, binigyan ka ng utak ng Diyos eh. Lagi na lang ba iaasa? Baka kunin ng Diyos ang utak mo. Baka kunin ng Diyos ang utak mo, men. Pag ganyan ka. Yes, o respect na lang para naman yun sa kabutihan. Malay mo naman balang lumapit ka. Yes, pwede ito, balang lumapit ka, pero hindi sa kanya. Ba't may respeto ang manluloko?
Yan pa nga lang eh. 'Di ba? Nag-start yung inaral niya daw, then namana niya na. Ano ba talaga? Anyway, bahala kayo diyan ano. Kung may paniniwala ka diyan, go ahead. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat mga kababayan ko.